Good morning everyone. Ito po yung ating part 2 nitong in-overhaul natin na tumutulong langis ng TMX 155 Honda. At ngayon guys, ito na po yung mga gasket. Original lahat ang ipapalit natin dito. Dahil hindi lang gasket yung papalitan natin dito, ituturo ko na rin sa inyo kung paano mag-install ng mga washer at kicker. At yan guys, yan yung mga pyesa ng TMX 155. At ang daming washer nito, ituturo ko po sa inyo kung paano ito ilagay at yung nipis at kapal ng washer bawat isa sa kanyang transmission. Syempre guys, baka po mag-comment kayo ng bakit natin kinalas pa ito at gasket lang naman ang ating gagawin. Ginawa ko po itong video ito para po ma-inspire po kayo na matutunan nyo po itong TMX 155. Dahil hindi lang gasket itong papalitan natin dito, tuturo ko na rin sa inyo. At yan guys, magsisimula tayo dito sa kicker na to. May washer sa dulo siya guys na maliit. At hindi pwedeng mawawala yon. Dahil pag nawala yon, lalaspog po yung kicker. At ito naman guys, meron siya ditong washer na manipis. Ang washer niya dito ay merong kagaya. At ang kagaya ng washer dito ay sa idle gear. Tatandaan nyo guys, itong washer nito sa ratchet gear ng kicker ay kailangan hindi rin ito mawawala. Ang kagaya nito ay sa idle gear. Yan guys ha, kakabit nyo na yan. At yan yung ratchet. Yan guys, tama yung pagkakabit natin yan. And syempre guys, uunahin nyo dito itong washer na makapal. At meron din itong tamang kabit. Hindi ito basta nilalagay. Yan guys. Kailangan ay kawang siya sa gear. Mali po ito. Ang tama pong kabit dito, ayan guys. Kailangan hindi siya kikiskis sa gear. Kasi guys, pagka kumiskis to sa gear, iirit po ang kicker. Tama nga po yung pagkakalagay nyo, pero mali pa rin yun. Sana guys, naintindihan nyo yun. Kailangan po kawang siya sa ratchet gear. At yan guys, ilalagay nyo yung spring. Hindi naman magsasala yung spring and yung guide ng spring. At yan guys, itong transmission ng input ng clutch housing, ito yung sinasabi ko sa inyong washer kanina na kagaya sa kicker. Yan guys, washer ng idle gear. Ito ay idle gear to. Itong nilalagay natin to ay idle gear. At yan guys, may washer siya dito na special washer. Yan, kita nyo guys ha. Tatandaan nyo po yung mga washer. Yan guys, lalagay nyo yung second gear. Siyempre guys, ang washer dito ay dalawa. Ito ay makapal. Sa segunda po ay makapal ang washer. And meron po tayo ditong washer din na medyo makapal na sa itaas yun guys. Natandaan nyo po yung mga washer na yon. And tapos na tayo dun sa input. Sa output naman po tayo o main drive. At yan guys, second gear. Ito guys, kahit magkapalit to, wala naman tong problema. Pero ito yung tamang pinakakabit niya, posisyon niya. Yan guys. Okay lang to kahit magkabalintong yung gear. And guys, may dalawa din siyang washer dito. Yan. Isang malaki at isang maliit. Pero iisa yung butas niya. And dito naman tayo sa third gear. At yan guys, may tamang kabit din yung paa niya. At ito yung apat. Kailangan guys, magkatama siya. And syempre, may mapapansin kayo ditong washer ng primera. Ito guys, ay pagitan ng third gear at primera. Magkatulad lang siya. And yung primera may busing. Hindi naman magkakapalito dahil hindi kakasya yung isa pagkasala. At yan guys, tama yung busing. And yung washer. Magkagaya lang siya guys, yung washer. And ito yung
tinatamaan ng idle gear. Yan guys. And washer na makapal sa ilalim. Yan guys, tapos na yung ating transmission. Yan guys lang, napakadali lang mag-install ng transmission. Kailangan guys sa ulado nyo. At sana guys may natutunan kayo dito sa transmission na to. At sana maliwanag sa inyo. And yan guys ang tinatamaan ng kicker. At yun yung idle gear. At yan guys, tinatamaan niya ng kicker. Primera. Yan ang primera natin. Yan ang segunda. Tercera. Cuarta. And primera. Yan guys, pagka matalas na yung primerang, yan. May talas na nga po ito at medyo mahuni ito. Naugong. Segunda. Tercera. Cuarta. Yan guys, ganyan lang kadali mag-install ng transmission. And syempre ito guys, nakikita nyo itong washer na nakalagay dito ay out. Ito po ay washer ng clutch housing at centrifugal. Yan guys, washer siya dito. And syempre guys, dito tayo magsisimula sa kicker. Yan guys, lagi nyo tatandaan tong washer na to. Kahit tama po yung kabit nyo, kung mawala tong washer na to sa dulo ng kicker, lalaspog po ito. And sa nga pala guys, at kung tama naman yung kabit nyo at nakaenkwentro po kayo na nalaspog yung kicker, kompleto yung mga washer, ang papalitan nyo lang po dito ay ratchet gear. Kailangan guys magkasawa or pares. Kung sa sprocket kadena po, one set para sure ball po yung ating ratchet gear. Yan guys, ganyan nyo lang pagkakabit. Kailangan pre-wheeling at hindi sumasabit dun sa kanyang ratchet gear. At yun yung pinaka-stopper natin guys ng spring. And wag nyo rin kakalimutan yung sa tornilyo, yung o-ring. At yun yung pinaka-gasket. And iingatan nyo rin tong neutral light guys. Iaangat nyo to ng bahagya para mag-indicate yung ating neutral light. Napakaselan din po itong 155. Kailangan ingat na ingat nyo po itong indicator. At yan guys, tigalwa yung washer. Segunda. At ilalagay nyo na po ito ng buo. Siyempre guys, dalangisan nyo muna. Sana po guys, makuha nyo po yung pag-overhaul nitong TMX 155. At maraming salamat sa mga nanonood po nito. At sa mga baguhang pong mekaniko. Sana po ay makatulong po ako sa inyo. At hindi naman po ako madamot para i-share po yung alam ko. At yan guys, yan lang yung ating... Ang kanya ditong shifting cam ay dalawa lang. Hindi po kagaya ng dikinta or 5 speed, tatlo po. Ito po ay dalawa lang. Tercera. Segunda, primera. Yan guys, kailangan kung mag-test kayo, bago nyo i-test to, kailangan lagi pre-wheeling. At yan guys, yan yung kanyang original na gasket. Kailangan po ay wag nyo nang lalagyan to ng gasket maker. Basta po walang nakalagay na mga tirang gasket, hindi po ito tutulo. And syempre, lalagay nyo na yung ating sigunyal. Kung tutusin guys, dapat hindi na po ito kakalasin itong mga gear dahil gasket lang po itong ating papalitan dito. Kaya ako po ginawa ito para po makatulong ako sa inyo. At yan guys. At saka nyo ikakabit. Yan guys yun yung tinatamaan ng neutral light indicator. And saka nyo po tatakpan ito. Yan guys, yan yung tamang pagkakabit ng crankcase. Kailangan sa right side tayo magsisimula nito. At napakaluwang po ilagay pagka sa right side.
Minsan po kalimitan may nakikita po ako sa left side po sila nagsisimula. Hindi po yun ang tama. Ito po yung tama. At yan guys, may pinakamahaba ditong tornilyo. At isa lang naman yung pinakamahaba at magkakatulad na yung tornilyo. Shoutout muna po tayo. Shoutout po sa iyo, Julius Matt Castro from Bataan. Herbert Melgar. Shoutout. And Abdul Samad Marajal ng Bataan. Urani, Bataan. Leia Mark Astobesa. Leo Bulataw from Bautista, Pangasinan. And syempre sa iyo, Jepoy Tiglaw. Siya po ay nasa Dubai pa. Dubai, UAE. Isa siyang machinist sa machine shop. Maraming salamat sa iyo and ingat po dyan. At salamat po sa suporta sa aking video. At yung laging sumusuporta po sa aking video sa dalawang pamangkin sa Quezon City, Tantan Katagatan, and Samsam Katagatan. Maraming salamat sa inyo. Diyan guys, testingin nyo kung nabomba yung oil pump. Pag binaliktad nyo po yung ikot, hihigupin po yung langis. At pagka pinakanan nyo po yung ikot nito, lalabas yung langis. Ibig sabihin guys, nabomba yung ating oil pump. Yan po yung pagtetest ng TMX 155. Lagi nyo tetestingin guys yung oil pump. Napakalaga po nito. Uulitin ko po sa inyo guys. Kung gasket lang po yung papalitan natin dito, kaya ko lang po ito kinalas lahat dahil para may matutunan po tayo dito sa bidyong ito. Kasi po baka po may mag-comment sa akin na bakit kinalas pa po natin ang transmission kung gasket lang ang papalitan. Ginawa ko po ito para mapaliwanag sa inyo yung bawat washer at sana po ay may natutunan kayo. Yan guys, lalagay nyo yung clutch housing, washer, and clutch hub. Siyempre guys, alam nyo na naman itong pag-install nitong clutch lining, yung pagkakasunod-sunod niya. Siyempre, yung mga bago pa lang po dito sa aking video at bagong nakapanood pa lang, mag-subscribe na. At para lagi kang updated sa aking video, comment lang po kayo kung may katanungan kayo. At saka nyo ilalagay itong clutch spring. And bearing. At may tusser. Saka nyo ilalagay itong centrifugal. And may washer.
At saka nyo ilalagay itong cover ng centrifugal. At syempre itong kabitan ng clutch cable, pinaka brace, lalagay nyo na rin. Syempre yung lagi ko sinasabi sa inyong dowel pin. At saka yung ating side gasket. Huwag po kayong matakot dito na walang maker. Hindi po ito tutulo at napakalinis po ng makina natin. At hindi po siya halatang kinalas. At papalitan ko na rin po ito ng all seal ng kicker. Kasya po yung castle rings natin dito. And sa kanyo itetest kung nabalik yung ating kicker. Siyempre dito naman tayo sa timing gear. Alam nyo guys, kailangan tong pinaka cams ay nakababa. Yung cam log, cam lube, kailangan nakababa yun. And nakasenter ang ating kunya. Yan guys, tatama nyo lang yung marker. Kailangan guys, hindi pwede itong lumisad. Pag lumisad to na isang ngipin, iba po yung takbo ng motor. Palyado. At saka nyo ilalagay yung ating base gasket. At ito guys, sinarkat ko na yung pagkakalas nito. At ibabalik natin to ng ganon din. Ito yung dowel pin. Nakalagay naman yung dowel pin. Kailangan guys, yung rocker arm. I'm sorry. Is cam follower. Kailangan guys, nakababa siya. Cam follower po yung cam follower. I'm sorry guys. And ito nga pala guys, papaliwanag ko rin po sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa pag-akyat ng ating langis. Dito po dumadaan ang bomba ng langis. Dahil itong filter na ito at sa may mga TMX 155, kung madumi po ang inyong filter, hindi po bubomba ang langis pataas. At yan guys, tune up nyo po ito. Para po sa akin ito ay 0.6 at 0.5 yung isa. Basta po may clearance, nasa inyo naman po yun. Kung anong gusto nyong timing ng inyong motor, kung anong tune up, kung saan po tayo hiyang, dun po tayo. Basta po nagmiminor at hindi namamatay, at walang lagitik, yun po yun. Siyempre guys, bago nyo pandar, ilagay nyo langis, at titingnan nyo kung nabomba ang langis. At yan guys, dito dumadaan ang langis. Ang lakas ng bomba ng langis. At okay na po yung ating oil pump. Top 1 po yung ginamit dito na may-ari. At yan guys, sana may natutunan tayo dito sa TMX 155. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. And pindutin din yung notification bell para lagi kang updated sa ating video. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating video ito. And shoutout po sa inyo lahat. At boss, Happy New Year sa inyo. At sana po ay hindi na po masira yung motor nyo. Maraming salamat po. God bless.